Makapal ang mukha ang nagsabing walang pakialam ang Senado sa People's Initiative. Wala namang ibang nagsabi niyan, kundi si House Speaker Martin Romualdez na itinuturong utak ng People's Initiative. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Umpisa pa lang ng pagdinig kanina ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, maaanghang na ang banat ni Senator Amy Marcos. Hindi man niya direktang pinangalanan ang pinsan niyang si House Speaker Martin Romualdez, paulit-ulit itong ipinalabas sa hearing. Dahil wala kayong pakialam sa PI, wala kayong pakialam sa PI, wala kayong pakialam sa PI. Layo ng pagdinig ng Senado na pusisiin ang pera o ayuda kapalit ng pirma sa People's Initiative o PI para sa charter change o pag-amyenda sa batas. Dito, tila pinulutan si Romualdez. Siya ang isa sa mga itinurong nasa likod ng PI kahit ilang beses na niya itong itinanggi. Ang aminadong nagsusulong ng People's Initiative ay ang grupong pirma. Kaya tanong agad ni Senator Marcos, tinutulungan ba ng Speaker at ni Ako Bicol Party List Representative Elizaldico ang grupong pirma? Sina Congressman Saldico kasama at si Speaker Romualdez. Saldico, no, I didn't talk to Saldico. Sigurado kayo wala si Speaker, wala si Congressman Saldico sa anumang pagtitiwon. Sabi ni Pirma Lead Convener Noel Oñate, nitong January 2 lang nang mag-meeting sila tungkol sa PI. Hindi raw nila nakakausap si Ko at Romualdez. Pero biglang naglabas ng resibo si Senator Marcos. Letrato nakuha raw noong January 8 kung saan makikitang magkasama at magkakatabi pa sina Romualdez, Ko at Oñate. Dito na kumambyo si Oñate. Ito problema dito eh. Etong si Saldico, yang Ako Bicol Party List na yan, ang abogado ngayon nitong isang si Noel Oñate yung kasamahan niya sa Ako Bicol na dating congressman din. Booking na booking eh. Sinusubukan pa nilang gaguhin ng Senado kanina. Kitang-kita. You said you never met the nor Mr. Saldico, our congressman. You're under oath, sir. It's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your group po. He is all out behind the People's Initiative. Napag-alaman ding sa bahay mismo ng House Speaker nangyari ang pulong. So, ang naging host at nagkumbida ay si Speaker Romualdez. Tama po Ako ba? po ang nagkumbida. Dapat Paano ka magkukumbida? Di mo bahay. Kinukumbida ko po kayo sa birthday ni Dada. Sa bahay niya. Ako talaga nang kumbida. Ginagago tayo no? Hindi ba maliwanag kung bahay ni Speaker siya nagpatawag ng meeting, di talagang nakikialam si Speaker sa People's Initiative? Initiate ng meeting. Pero sinabi po na doon na lang gawin sa townhouse ni Speaker. Paliwanag ng grupong pirma, administrative lang ang klase ng tulong na ibinigay sa kanila ng mga kongresista. Ang kanila pa rin daw grupo ang nanguna sa pagkalap ng mga lagda. Pero itinuturo raw sa kanila ng mga mambabatas kung saan posibleng makakuha ng maraming pirma. Dumalo rin sa pagdinig si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Eto lang ang side ko dito talaga, wag ho tayong papabudol kay Senator Amy. Okay? Linawin ko lang po wag ho tayong papabudol dyan dahil sa totoo lang, ang motibo niya, idiin si Romualdez, isalba yung kapatid niya. Now I understand that. I understand, fully understand. Suportahan natin yung banat niya kay Romualdez. Hindi ko naman sinabing awayin natin si Amy na hindi. Suportahan natin yung banat niya kay Romualdez. Sige, anuin natin, no? Sige, you're doing your job well. Suportahan natin yan. Pero wag lang ho tayong papabudol. Uli. Ay, kayo pala, hindi pala ako. Wag ho kayo uli magpapabudol. Kasi alam nyo, talagang this is to save the ass of his brother. So, kasi hindi mo maalis yan, kapatid pa rin yan. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, isang tanong, isang sagot. Bangag ba yung kapatid mo? Ba't di mo masagot? Kasi kung hindi mo sinabing bangag yan, sinungaling si PRRD.
O kung sinabi mo naman bangag yan, o edi yari ka. Ano ba talaga? Pakisagot, Senator Amy. Ha? Huwag ka magtago sa palda mo, ha? At sa palda ni BP Sara Duterte. Paano yung tago mo kay BP Sara Duterte? Nasaktan daw siya sa kanyang mga naririnig. As a member, hindi po niyo may alis sa akin na medyo magdamdam rin ako sapagkat ang patutsada ay patungkol sa House of Representatives, lalong-lalo na po yung Speaker. Pero kung mapatunayan mang si Romualdez nga ang utak ng People's Initiative, si Marcoleta raw mismo ang kikilos. I will probably request him to step down. Sa isang punto, bahagyang nagkainitan si Marcoleta at ilang senador dahil ayaw raw ng Senado na makipagpulong sa Kamara sa pamamagitan ng Constituent Assembly. As Senate President, as the leader of this institution, I can categorically state that we have not refused any measures. Matter of fact, I filed last week RBH 6, which is to discuss economic provisions of the Constitution. So, Only to change your mind 3 days later, Mr. Senate. Alam mo, sa totoo lang, ha? Alam nyo, ito, dito, sa posisyon ni Marcoleta, sa totoo lang, somehow, medyo nabilib ako. Kasi ang tapang dito. Among all the congressmen na wala akong humarap, siya lang. Diba? Yung isa kasi hindi na congressman abogado na siya nung isa. Pero ito, si Marcoleta, siya lang ang humarap. Although, sabi naman niya, kasi siguro talagang wala siyang direct knowledge o hindi naman siya ini-inform kung ano. Kasi, remember, alam naman na hindi siya ganun kaano kay Romualdez. Hindi talaga siya ganun kadikit Although, ngayon, medyo sabi niya, nasasaktan siya. Kasi nga, every time daw na dinadala yung CONAS, laging sinusuplak ng Senado. Alam mo, ang tindi nun pinaglaban niya dyan. Medyo nakasagutan pa niya yung ibang senador. Sabi ko, future talaga ito. Hindi, ako hindi, sabi ko lang, kinikwento ka lang. Although, minsan, sana, mas madalas ka na magsalita. Did I ever say, for the record, did I ever say I'm no longer pursuing this? Please cite the record that I said. Sa kabila niyan, isa namang attorney Anthony Abad ang itinuturo ni Marcoleta na dapat paharapin ng Senado. Si Abad daw ang pangalang nakalagay sa mga papel na pinapipirmahan sa mga tao. Nauna nang ipinatawag ng Senado si Attorney Abad pero nasa labas daw siya ng bansa kaya pinasabina na siya ng Senate Committee on Electoral Reforms para humarap sa susunod na pagdinig. Kasabay niyan, hiningi na rin ng mga senador ang listahan ng mga nag-donate para mabayaran ng TV ad na ipinalabas ng pirma kaugnay pa rin sa charter change. Ayon sa pirma, nagkakahalaga ng 55 million pesos ang pro-Chacha TV ad na pinalabas nila. Kalahati niyan ay galing daw sa bulsa ni Oñate, habang ang iba ay mula sa donors. Isusumiti raw ng pirma ang listahan ng donors sa susunod na pagdinig. May mga testigo ring humarap sa Senado. Ang mga idinahilan nila kaya sila pumirma sa PI. Kasi English po yung nakasulak. Basta pumirma lang po kami ng pagkasal, pumirma po kayo at may ayuda po. Utos daw po yun ni BBM. Yun po yung exact word. Depensa ng pirma, kahit sila ang nagsusulong ng PI. Hoy! Sabi siguro ng Senator Ramos, utos si Romualdez, hindi ni BBM! Ikaw naman performance will start momentarily.